Kaligtasan mo sa Alerto 24. Isang motorsiklo at isang taxi na nagkasalpukan sa Commonwealth Avenue sa lungsod ng Quezon kagabi. Sugatan ang mag-asawang sakay ng motorsiklo. Si Oscar Oida, naka-Alerto 24. Ilang metro rin ang layo ng itinirapon ng mag-asawang Emerson at Marife Aquino nang mabundol ng isang taxi ang sinasakyan nilang motorsiklo sa bahaging ito ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ang mag-asawa na kapwa nagtamo ng mga tama sa ulo, agad namang naisugod sa ospital ng rumesponding Quezon City Rescue. Bagamat wala na sa lugar, batid mong di biro ang kanilang tinamo sa itsura pa lamang ng kanilang motorsiklo at harapan ng taxi na nakabangga sa kanila. Hindi pa natin makuha na ginagamot pa sila sa S Avenue Hospital. Pero gate ng taxi driver na nakabangga sa mga biktima, di niya kasalanan ang nangyari. Nagulat na lamang siya nang biglang sumulpot sa kanyang harapan ang motorsiklong sinasakyan ng mga biktima. Galing po ako doon pa sa may circle. Papunta po akong Fairview. Yung motor na nakabangga ko, hindi ko naman po akalain na mag-u-turn po sila sa kanto na yan. Ako padiretso, bigla silang lumihis ng pakaliwa. Inabot po sila. Bagamat bawal mag-U-turn sa naturang lugar, di pa naman tuluyang maabsuelto ng mga traffic investigator ang taxi driver. Nila, kinakailangan daw itong imbestigahan ng maigi, lalo pat malubang na sugatan ang mga biktima. Oscar Oida, naka-Alerto 24. Nagsama-sama sa bakura ng GMA Network ang lahat ng tumatakbo sa pagka-vice-presidente. Nagkaisa sila sa pagsusulong ng malinis at mapayapang eleksyon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Matapos ang matagumpay na presidential forum na inihandog ng GMA Network at ng mga election partners dito noong Nobyembre, ang susunod na aabangan ng publiko, ang isang tanong, the Vice Presidential Forum. Ako? Bago magsimula ang taping ng naturang forum, nanumpa muna sina Dominador Chipeco Jr. ng Angkapatiran, Edu Manzano ng Lakas ng PCMD, Jay Sonsa ng KBL at Perfecto Yasay Jr. ng Bangon Pilipinas. Nangako silang hindi gagamit ng armas, dahas at pera para makapandaya at kung mananalo ay magiging tapat sa kanilang tungkulin. Nauna nang nanumpa at pumirma sa kasunduan ang apat na iba pang Vice Presidential, si Comlec Legal Chief Attorney Ferdinand Rafanan ang nagpanumpa sa kanila. Hindi ko gagamitin ang kaban ng bayan. Hindi ko gagamitin ang kaban ng bayan. O anumang pag-aari ng Pilipinas. O anumang pag-aari ng Pilipinas. Para sa aking personal na interes. Para sa aking personal na interes. Pagkatapos nito, pumirma sila sa isang kasunduan na pinanotaryo pa. Sinaksihan ito ni na GMA Chairman, President and CEO, Attorney Felipe Gozon, Marisa Flores, Senior Vice President for News and Public Affairs, Ricky Escudero, Vice President for Regional TV at Head ng Expansion and Production Services ng GMA News and Public Affairs, at mga election partners ng GMA. Ang ating kapusong si Arnold Clavio naman ang tumayong host ng event. At least, nagpa-promise sila na walang mga kalokohan gagawin dahil ang mga tao sa tingin natin ay sawang-sawa na sa mga nangyayari tuwing eleksyon. We are trying to do everything that we can to educate the people so that come election time, ang kanilang magiging desisyon na kung sino ang iboboto ay magiging very wise. Sa press conference ng lahat ng Vice Presidentiables, nagkamayan ang naggigit-gitan sa survey na sina Senadora Loren Legarda at Senador Mar Rojas. Tila hindi naman halos nagpansinan sina Makati Mayor Jeje Marbinay at minsang nakabanggang si Bayani Fernando noong MMDA chairman pa ito. Pagkatapos, nagkapit-bisig ang mga Vice Presidentiable, tanda ng pagkakaisa sa iisang hangarin. Sa isang tanong, the Vice Presidential Forum naman, sinagot nila ang mga tanong ng mga batikang broadcast journalist ng GMA News and Public Affairs kasama ang aming election partners. Nagkaroon din ng pagkakataong makapagtanong ang publiko. Ang 24 oras anchor na si Mike Enriquez ang nagsilbing host ng forum na mapapanood sa January 17. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Time out muna sa trabaho si Rian Ramos. Nasa South Korea siya para tumanggap ng award sa 5th Asia Model Festival. Makichika tayo kay Aubrey Carampel.
Tatanggap ng awards ni Rian Ramos at Victor Aliwalas mula sa Korean Model Association. Kapwa raw sila excited dahil first time din nilang makakapunta sa Korea. Since dati akong model tapos ngayon umaarte, kaya ako na piling pumunta. Yung nakakatawa, parang surprise na lang daw kung ano yung makukuha ko. Siyempre masaya, and sana me and Rian can get this award para sa bansa natin. Dadaluhan ang event ng models at artists mula sa iba't ibang Asian countries gaya ng Korea, China, Hong Kong, Taiwan, Japan at Malaysia. Sa event na to, may fashion show to. They will showcase designers as well as the different models from the different countries. And then there's also a portion wherein they will award different artists from different countries. So sa Philippines, ang napili nilang bigyan ng award si Rian at si Victor. Sa Sabado, balik Pinas din si Rian para naman simulan ang kauna-unahan niyang indie film na Saving Sally. Tatapusin na rin daw niya ang kanyang album kung saan may mga kanta raw siyang isinulat. Pag-amin ni Rian, inspirasyon niya ang mga na-experience niya sa kanyang love life. Ako naniniwala ko na in love na ako. Naniniwala ko na love you. Showbiz ba yan? Pwede ba secret? Hindi. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Mamaya Sulyapan ang official candidates ng Binibining Pilipinas 2010. Tutok lang. Susunod. Iba't ibang obrang gawa sa bula. Ibinida sa Italy. Ilang miyembro ng Ginebra Kings sinampahan ng reklamong frustrated murder nang nakaalitan nila sa trapiko. At ex-boyfriend ni Jackie Rice na si B-Boy Ramirez nagsalita na sa isyong nagkalat daw siya ng chismis tungkol sa aktres. Tutukan lahat ng yan dito lang sa 24.